Alam niyo po ba na yung dito sa street na to, may ilog po dyan dati? O dati, meron doon banda. Yung ano, kanal dyan, meron dyan. Kanal talaga dyan. Ewan kung hindi ko na, ay, call yata yung... So, magandang hapon po, ma'am. Ano po pangalan niyo po? Edna Kiko. Edad niyo po? 67. Alam niyo po kung ilang taon na po kayo dito? Ay, matagal na. Siguro mga... Basta siguro mga 30 years na kami din nagtitinda. Alam niyo po ba na yung dito sa street na to, may ilog po dyan dati yung dumadaan? Ilog? Opo. Walang ilog, mga ano dito. O dati, meron doon banda. Sa may Kibitsara ba? Yung dati yan, pag ganyan yan. Tapos, Umbok po doon. ano yan, meron dyan parang, ang ilog na ano. Kaso may mga bahay na. Papunta doon kay Bitsara. May ano na siya. May creek doon, gano'n. Yung mga panahon. Naalala po nila, imbornal na po siya, sementado na. Hindi na po yung ilog talaga. Ay, hindi naman ilog. Iba naman yung ilog na ganyan. Kumbaga parang kanal. Creek na gano'n. Hindi ilog. Ang ilog ang doon. Ayun ang ilog. Pero po, hindi po siya nakakonekta sa ilog? Or... Ay, hindi. Ano lang siya dyan, creek na malaki. Kaya nga gano'n, malaki yan. Tapos kaso, wala na, tinabuno na, may mga ano na. Yung daanan dyan, alam bawa, yung may nakikita kang palabas na gano'n na, diretso ka dyan na mayroon daanan niya, yun yung ano doon. Papunta doon. Hindi naman binahayan, hindi naman binahayan. May daanan na lang yung ginawa ng daanan. So, nakita ko yung ilog, hindi ilog, ano yun, ano lang, malaking, ano yung creek na, ano. Sementado po. Sinimentado na ngayon. Wala na. Una tanong po namin, ano po yung pangalan? Margie, Rico, Ilang taon na po kayo? 61. Ilang taon po kayo nakatira dito? Ay, matagal na. Matagal na po. Matagal na. Tanong ko lang po, ano po, alam niyo po ba yung ilog dito dati po sa barangay niyo po? Ay, yung ano, kanal dyan, meron dyan. Ah, Kanal talaga dyan. Malalim talaga yan. ano po yung pangalan? Edwin. Arsinoy. Ilang taon na po kayo? 50. Ilang years na po dito nakasistay sa Ligas? 45. 45. Tanong ko lang po, may alam po kayo na parang dating ilog or creek dito po sa may Ang ano, yung ilog po? nandyan sa may tulay. Dito po? Oo. Dito Yung po? dati pong ilog. Dating ilog po. Yan. Dati yung ilog. Lalim doon sa palengke. Dalawang ilog dyan, doon sa kabila. Meron pa roon, malaki. Opo, yung sa may tulay na po. Sa tulay po. Dito po, like dito. Ito pong street na Dito to. pong street po. Ilog pong Ito. tinapo yan. Ewan kung hindi ko na, ay, call yata yung... Doon kasi kami sa kabilang kuwang. Okay po. So wala. Ito ang Matanglad River, isang ilog na dinadaanan ang 4 na barangay sa Ligao City. Kabilang sa mga barangay na nadadaanan nito ay ang barangay Gilid. Tinawag itong Gilid dahil sa tuwing nagtatanong ang mga dumataang dayo sa mga nakatira sa lugar na ito noon, ang kanilang nakukuhang sagot ay sa gilid sulong o tabi ng ilog. Kalaunan ay tinawag ang lugar na Gilid at nang dumating ang mga Espanyol ay dinagdagan ang baybay nito ng letrang U kaya tinawag na itong Barangay Gilid. Ayon sa mga matatandang naninirahan sa Barangay Gilid, mayroon pang isang ilog na dumadaan sa lugar na ito. Nasaan nga ba ang ilog na ito? Anong makabuluhang kasaysayan meron dito? Magandang araw sa inyong lahat. Andito ako ngayon sa Barangay Gilid, sa Ligao City, Albay, na kung saan itong kinatatayuan ko hanggang doon sa aking likuran ay dating ilog. Ayon sa aming mga nakalap, ang dating ilog ay konektado pa rin sa Matanglad River. Subalit, ang dinadaanan nito ay ang kalye ng San Esteban,
at hinahati nito ang mga kalye ng Crispo, Blumentritt, Pereda at Del Rosario. Ang dulo naman nito ay matatagpuan sa bahay ng isa sa mga tanyag na pamilya sa Ligao, ang bahay ng mga Bichara. Po, good afternoon po. Ako po si Ashley. Bale po, nandito po ako para mag-interview po tungkol dun sa dati pong ilog na nakatayo po na dinadaanan po yung sa may simbahan po baga. So, pwede ko po matanong, ano po pangalan nyo? Kuan ni Kasia, Espiritu, tanggina ko nga na. May pamilya na ako. Ilang taon na po kayo? 91. So, bali po, matagal na po kayo nakatira dito sa gilid. Kuan, naidi kami 1950. 1964. 1960. Nakita niyo pa po ba yung ilog dati doon sa may simbahan? Okay po. O meron po ba kayong naririnig na mga kwento tungkol dun sa ilog na yun? Meron yung yung mga parang mga taong hindi mo nakikita. Tapos mamaya, pag wag mo yun silang galawin para wag kang gantihan ng Pag ginantihan mo, ikaw, magkakasakit ka. Dahil yung bahay kanila, hindi bahay namin. Bahay ng mga ninuno. Ano pong mga tawag sa kanila? Itong Yung mga sinasabing mga taong lipod. mga taong lipod. Yan. Yan po Sa yun. mga hindi nakikita. Yun po. Ano po bang mga ginagawa nila sa tao? Parang silang, pag ginalaw nila ang bahay nila, magagalit sa'yo. Tapos ano pong ginagawa nila? Anong ganti nila? Nag-ano sila, parang silang nagagalit. Tapos mamayang gabi, mga iyan na, ikakukuhain ng pasakitin ka na. Binibigyan ng sakit. Oo, binibigyan na ng gante. Yung sinasabi, mayroon kang sakit na. Parang nagalit sila sa iyo. Okay po. So bali po, ano pong ginagawa niyo para like mawala yung kung halimbawa ngaya, 'di ba, nagalit sila, Oo. tapos nagantihan ka. Paano po nareremedyohan yung Ang sakit? remedyo namin, yung kuwan sa sabing Santigwar. Santiguan. Pinapagagamit namin, hindi namin pinagagamit sa hindi kami nagagamit sa sinasabing doktor. Hindi. Yung doktor nila, yung nagaan sa amin. Dahil wala man kami kasalanan. Hindi namin sinadya, sila nandiyan. Bali ngayon, meron pa po bang mga ganyan na naniniwala, may mga naniniwala pa po ba? Opo, sa mga mayroon. Ang ganyan yun, mayroon oy. Maniwala ko sa hindi, mayroon ngayon. Magandang hapon po. Ako po si Kushaira Habihan. Ako po yung mag-interview po sa inyo tungkol sa ilog na andito po noon. So, bago po tayo magsimula, gusto ko lamang po malaman if ano po pangalan nyo. Pangalan ko po si Lito Pianing. Ilang taon na po kayo? 62. So, dito na po ba kayo ipinanganak at lumaki sa Ligao? So, pwede nyo po ba ilarawan yung ilog dito dati? Basta ano ko lang, pagkakaalam ko, dahil kwento ng matatanda talaga, itong lugar na to, ilog to, magmula dito, papunta doon, hanggang papasok doon sa loob, hanggang palengke. Kasi inabutan ko rin dito yung tinatawag namin Cantarilla, itong lugar na to. May Cantarilla dito. Ano Kaya, po yung Cantarilla? yung pinaka dulot-dulo ng tulay, Apo. yun ang tinatawag ditong Cantarilla. Tapos, ano pa po? Doon lang ako hanggang nakita ko yung pinakatalagang itsura nung dinaanan ng ilog. Apo. So, dati po, nakita niyo po talaga siya or like, wala na po siyang tubig or may tubig pa po ba? Wala na, nung makita ko to, wala na. Basta inabutan ko pa yung Cantarilla dito sa lugar na to. Opo. Tapos naabutan nyo din if paano din to gawin na
kalsada po. Opo. Opo. So, may mga paniniwala po ba doon sa ilog noon na alam niyo po or wala naman po? May mga bali-balita na sabi nga ng matatanda, meron daw part dito na meron lumalabas. Ano pong lumalabas Yung doon? tinatawag bang yung ibang klaseng kwan, yung lumalabas na tayo na hindi nakikita, ganyan. Yun ang sabi ng matatanda. Ano po ba siya, masamang espiritu? Or may ginagawa po ba siya sa mga ibang tao dito na naninirahan noon? Wala naman, basta nagpapakita lang. Parang ganon. Apo. Yun man lamang po. Other than that po, wala naman po kayong nalalaman tungkol sa ilog? Sa ngayon, wala talaga. Okay po. Yun man lang po. Sige, thank you so much po. Maraming salamat po sa pagpapa-interview. Sa Barangay Gilid, Ligaw City, matagal nang umiiral ang paniniwala tungkol sa mga taong lipod. Mga nilalang na hindi nakikita na sinasabing naninirahan sa daluyan ng tubig sa lugar. Ayon sa mga kwento, ang mga taong lipod ay tinuturing na tagapagbantay ng kanilang teritoryo at mahigpit sa sinumang lalabag o gagambala sa kanilang kapayapaan. Ang sinumang magdulot ng kaguluhan sa kanilang lugar, maging ito man ay di sinasadya, ay maaaring magkasakit o makaranas ng kakaibang pangyayari. Ayon kay Aling Nikasha, ang aming primary source, ang daluyan ng tubig ay dating isang mahalagang ilog na nagagamit ng mga tao sa komunidad. Gayunpaman, ito rin ay kinakatakutan dahil sa paniniwalang tirahan ito ng mga taong lipod. Maraming insidente na siyang naalala kung saan nagkasakit ng mga tao matapos magambala ang lugar. Ang lunas noon ay ang ritual na tinatawag na Santikwar, kung saan ang isang albularyo ay humihingi ng tawad o permiso mula sa mga taong lipod upang maibalik ang kalusugan ng nagkakasakit. Sa isa pang panayam, inilahad naman ni Lolo Lito ang aming secondary source na noong panahon niya nasimulan ng sementohin ng ilog bilang bahagi ng modernisasyon ng Barangay Gilid. Dahil dito, unti-unti na rin nawala ang dating ilog na pinaniniwala ang tirahan ng mga taong lipod. Sa kasalukuyan, ang paniniwala tungkol sa kanila ay hindi na ganun kaalam lalo na ng mga kabataan. Base sa aming panayam, karamihan sa mga natanong naming residente ng barangay ay di na pamilyar sa paniniwalang ito at tanging mga matatanda tulad nila Lola Nikasha at Lolo Lito ang may kaalaman tungkol dito. Bagamat hindi na ito pinapaniwalaan ng karamihan sa kasalukuyan, nananatili ang mga kwentong tulad nito bilang bahagi ng lokal na kasaysayan at kultura ng Barangay Gilid. Para sa mga matatanda, ang mga taong lipod ay paalala ng kahalagahan ng paggalang sa kalikasan at sa mga nilalang na maaaring naninirahan dito. Nakikita man sila o hindi.